ang Diyos, mga kapatid? Sino naniniwala dito na hindi pa tapos ang Diyos sa kanyang buhay? Sino naniniwala na hindi pa tapos ang pagkilos ng Diyos sa kanya? Sino may inaasahan pa mula sa Panginoon? Do we still believe na kaya pa at handa pang gumawa ng mga dakilang bagay ang ating Panginoon? Naniniwala pa ba tayo? May expectation pa ba tayo? Kaya pang gumawa ng Diyos ng mga dakila at kamanghamanghang bagay, mga kapatid. Dahil God is not finished yet. Hindi pa po tapos ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Ano po? So kung tayo ay parang kontento na sa mga na-experience natin, kontento na sa mga meron tayo sa ngayon, ayan, magandang bagay din naman na tayo kontento. Pero pagdating sa Diyos, umasa pa po tayo, mga kapatid. Umasa pa tayo ng umasa sa Diyos dahil meron pa pong gagawin ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Ano po? Hindi lamang basta sa narinig natin, nakita natin, ano po, dahil sabi ng Biblia, hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tenga, ni hindi pa sumagi sa isip ng tao ang kayang gawin po ng ating Panginoon, mga kapatid. Ano po? So this is the message of the Lord today, mga kapatid. Hindi pa tapos ang Diyos, mga kapatid. Meron pang gagawin ng ating Panginoon. At baka nga, mga kapatid, nagsisimula pa lamang ang Diyos sa pagkilos sa ating buhay, mga kapatid. At alam natin, kapag ang Diyos ang nagsimula, tatapusin din po niya ito, mga kapatid. Ano po? What God started, He will finish, mga kapatid. So ito po ay magmumula sa Philippians chapter 1 verse 6, sabi sa Amplified Version, I am convinced. Sabi niyo, convinced. Confident. Ayan. I am convinced and confident of this very thing, that He, tumutukoy sa ating Panginoon, who has begun a good work in you. Sabi po dyan, good work. Magandang bagay ang ginagawa ng ating Panginoon. In you will continue to perfect and complete it until the day of Christ Jesus, the time of His return. Tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa pagbabalik sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. At Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, mga kapatid. Ano po? So now, mga kapatid, bago tayo magpatuloy, alam ko, mga kapatid, sa buhay na ito, marami na tayo, mga kapatid, na ginawa at sinimulan, pero hindi natin tinapos. Hindi natin natapos, o hindi talaga natin tinatapos, mga kapatid. Ano po? May mga naiisip ba kayong mga ganyang pangyayari sa buhay natin, mga kapatid, sa buhay nyo? Mga bagay na sa simula lang, ano po, sa simula lang maayos, sa simula lang magaling, pero kara-kara. Pero maya-maya, inayawan na agad, mga kapatid. Ano po, minsan sa kalagitnaan, saka po natin binibitawan. Ano po, minsan naman, kung kailang naandun na tayo sa dulo, konti na lang, nasa finish line na tayo, saka ba tayo tumitigil? Mga kapatid, so ang tanong, bakit ka sumuko? Joshua, bakit ka ba sumuko? Walang drop. Wala palang name drop, ano? Bakit tayo sumuko, mga kapatid? Bakit nyo sinukuhan yung bagay na yon? Parang imposible na? Ano pa? Bakit kayo sumuko? Wala nang pag-asa. Wala bang pag-asa, Joshua? Anong dahilan kung bakit kayo sumuko? Napagod na. Gusto magpahinga muna. Ayan. Ano ba po mga dahilan nyo? Natin, kung bakit tayo sumusuko, kung bakit natin binibitawan, kung bakit natin tinitigilan ang mga bagay-bagay, mga kapatid. So yun po yung mga nabigay na hopeless na. Kumbaga masyado nang mahirap ang mga sitwasyon, parang wala nang may isip na solusyon. Ano po? Pagod na. Sino mga pagod na dito? Susuko na ba? Nanghihina na ba? Ayan. Isa pa sinabi, imposible na ang sitwasyon. Ano? Kaya minsan tinitigilan na natin kasi parang wala na rin namang nangyayari. Parang hindi na talaga magkakaigi. Parang hindi na talaga mag-work. Ano po? Kaya, sige, bayain na, suko lang muna. Ano? Minsan naman kasi, masakit na. Dahil, ayan, sobrang sakit na eh. Hindi na kaya yung sakit na pinagdadaanan, mga kapatid. Kaya ang naiisip na lang natin ay,
sumuko na lang tayo. Pero, ang mensahe sa atin mga kapatid, don't give up. Ano po, huwag tayong susuko mga kapatid. Pagdating sa ating pananampalataya at sa ating pananalig sa ating Panginoon, huwag po tayo susuko mga kapatid. Yes, may mga pagkakataon mga kapatid na tayo ay magiging hopeless, mapapagod, ano po, magiging mukhang imposible ang mga bagay-bagay mga kapatid. Pero don't give up. Ano po, sabi ng ating Panginoon, please, don't give up. Huwag tayo susuko mga kapatid kasi worth it ang ating paglaban mga kapatid. Worth it ang ating pagtitiis pagdating po sa ating Panginoon mga kapatid. Kaya kapag mukhang wala ng pag-asa, kapag kasi tayo mga mananampalataya mga kapatid, wala talaga yung word na pagsuko sa atin di ba? Kapag tunay kang nananampalataya sa ating Panginoon, hindi ka susuko. At hindi mo maiisip, o minsan maisip mo man, pero hindi mo gagawin na sumuko pagdating sa ating Panginoon. Kasi alam natin na kapag mukhang wala ng pag-asa mga kapatid, ang gagawin natin, tatakbo agad tayo sa ating Panginoon dahil siya ang ating buhay na pag-asa. Ano po? Kapag mukhang mahirap na yung sitwasyon, aalalahanin agad natin mga kapatid ang sinabi ng Panginoon sa Jeremiah 32:27, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. May ano bagang bagay na mahirap para sa akin? Ano po? Kapag naisip natin mukhang mahirap na to alalahanin po natin yung sinabi ng ating Panginoon. Walang anumang bagay na mahirap sa ating Panginoon. Kapag tayo ay napapagod na, di ba mga mananampalataya, ang panlaban natin, sabi ng ating Panginoon sa Mateo, come unto me, all ye who are weary, and heavy laden, mga napapagal, nahihirapan na, lumapit lamang sa ating Panginoon. Dahil siya po ay magbibigay sa atin ng kapahingahan mga kapatid. At kapag mukhang imposible na ang sitwasyon, mukhang susuko na talaga tayo, sabihin natin ang sinabi ng ating Panginoon, nothing is impossible with God, mga kapatid. Wala pong imposible sa ating Panginoon. Nothing is impossible to them who believe, mga kapatid. Ano po? Kaya, don't give up, mga kapatid. Kapag masakit na, kapag durog na, kapag hindi na talaga kaya, mga kapatid, ang mga pagsubok at mga pinagdadaanan sa buhay, ano po, sabi po ng Biblia, mas malapit po sa atin ang ating Panginoon at mas lalo tayong handang tulungan ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya, don't give up, mga kapatid. Huwag tayong susuko. Sabihin niyo sa katabi niyo, don't give up. Ayan. Sabi mga kapatid ng Santiago, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Pinagpala po tayo mga kapatid kapag sa kabila ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin, nagagawa pa rin natin magtaas ng kamay, magpuri sa ating Panginoon, tumalon mga kapatid, pinagpala po tayo mga kapatid. Sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga mahihirap na sitwasyon, na nagagawa pa rin nating magpakatapat sa ating Panginoon, pinagpala po tayo mga kapatid. At alam niyo tayo mga mananampalataya, hindi tayo tumitingin sa pagsubok Ang tinitingnan natin yung gantimpala. Ang tinitingnan natin, ano ba yung ituturo sa akin ng Panginoon? Ano ba yung blessing ng pagsubok na ito? Ano ba? Saan ba ako dadalhin ng ating Panginoon pagkatapos ng pagsubok na ito mga kapatid? Kaya huwag talaga tayong susuko mga kapatid dahil binigyan tayo ng mensahe ng ating Panginoon sa Isaiah, huwag kang matakot sapagkat ako ay kasama mo, huwag kang mabalisa sapagkat ako ang iyong Diyos. Malaking bagay mga kapatid na malaman lang natin na kasama natin ang Diyos, mapapagtagumpayan talaga natin ang bawat pagsubok mga kapatid. Kasama po natin ang Diyos kaya walang lugar sa atin ng takot walang lugar sa atin mga kapatid ng mga kabalisahan mga kapatid dahil kasama po natin ang ating Panginoon. At sabi ng ating Diyos, pagtitibayin kita, tutulungan kita at aalalayan kita sa pamamagitan ng aking kanang kamay ng aking marapat na tagumpay. Ano po? So kasama natin ang Diyos. Diba inawit natin kanina? Kasama natin ang Diyos. Hindi ako matatakot, hindi ako malulungkot, hindi ako mababalisa, hindi ako mangangamba dahil kasama ko ang Diyos. Di ba ang isang tawag sa ating Panginoon, Emmanuel? Ano ibig sabihin nun? God with us. Kasama natin ang Diyos mga kapatid. Kaya, di ba sabi din ng Isaiah, dumaan man ako sa ilog, hindi ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Kahit anong mahirap na sitwasyon, kapag kasama natin ang Diyos, mapapagtagumpayan po natin yan mga kapatid. Dahil
tutulungan po tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. So yan, pagka mga kapatid, yung confidence natin bilang mananampalataya. Yan yung advantage natin. Di ba lahat naman ng tao dumaranas ng pagsubok, mga kapatid. Lahat ng tao dumaranas ng mga problema. Pero ang advantage natin bilang mananampalataya ay kasama natin ang Diyos. He is Emmanuel, God with us, mga kapatid. And if God is with us, who can be against us, mga kapatid? Wala, mga kapatid. Ano po? At confident tayo, mga kapatid, na kapag kasama po natin ang Diyos, alam po natin na meron pong gagawin ng Diyos sa buhay natin. At buhay ang Diyos natin. At kapag buhay, mga kapatid, patuloy ang kumikilos ng kumikilos. Kaya hindi pa po talaga tapos ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Ano po? Kaya, mga kapatid, yan, gaya na nasabi ko, kapag buhay, kumikilos pa yan. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, mga kapatid. Tingnan nyo kung buhay pa yan. Baka kasi hindi na kumikilos. Baka kasi, mga kapatid, yan ay nahihimlay na ang mata. May narinig akong preaching, mga kapatid. Totoo daw talaga na mayroong mga lumalambitin ng mga maliliit na demonyo sa ating sa ating kinikmata. Kasi nyo, kapag preaching, saka lang tayo talaga lalong inaantok. Di ba? Kapag sa mga unang bahagi ng gawain, parang okay pa, masigla pa. Pero pag preaching, na siyang pinakamahalagang bahagi ng gawain, saka tayo inaantok, mga kapatid. So, ganyan talaga yung tactic ng kaaway. I-distract tayo. Tsaka isa pa, mga kapatid. Ayan, isang naalala ko dun sa sinabi ng preacher, mga kapatid. Kapag linggo, para talaga to sa ating Panginoon. Hindi ka man mapigilan ng kaaway na umattend ng gawain sa linggo. Ang gagawin naman niya, pupuyatin ka ng Sabado. Papagutin ka ng Sabado ng gabi. Papatulugin ka, linggo na ng madaling araw. I-entertain ka ng mga cellphone, ng mobile games, ng Facebook, mga kapatid. Para pagdating ng linggo, although nasa gawain ka, nasa church ka, tulog ka naman. Di ba? Talino din ang kaaway, mga kapatid. Kaya ang gawin natin, i-rebuke talaga natin yung mga lumalambitin dyan sa ating mga pinikmata, mga kapatid. Dahil po, ayaw ng kaaway talaga na marinig natin yung salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Di ba? The enemy comes to steal. Para nakawin, mga kapatid, yung mga salita na naririnig natin. Mamaya, papasok sa isang tenga, lalabas sa kabila, mga kapatid. Mamaya, hindi ka na mapakali kasi hindi mo na mapigilan talaga yung antok, mga kapatid. Pero, i-rebuke na agad natin yan, mga kapatid. Mamaya makakita ka ng nahikab. Tapos, ikaw na rin, nahikab ka na rin. Kaya i-rebuke na agad natin yan, mga kapatid. Praise God. Tayo po ay narito para makinig at magpuri sa ating Panginoon. Ang ating pakikinig, pag-upo dito, mga kapatid, pag-intindi, pag-unawa sa mga salita ng Diyos ay pagpupuri at pagsamba na rin natin po sa ating Panginoon. Huwag nating i-miss yung pagkakataon na marinig yung pangungusap po ng ating Diyos, mga kapatid. So, balik tayo. Sabi ng ating verse, mga kapatid. Ayan. Tayo, mga kapatid, ay confident daw, mga kapatid. Ayan. Para sa inyo, anong ibig sabihin ng confident? May tiwala. Panatag. Ano po? Ayan. So, ang confident, mga kapatid, ay galing sa Greek word na peito. Meaning to be persuaded, to believe, to have faith, to trust, to have absolute conviction, mga kapatid. Confident ba tayo sa ating Panginoon? Are we persuaded, mga kapatid, sa salita ng Diyos? Persuaded, ibig sabihin, nako-convince talaga tayo, mga kapatid. Naniniwala pa ba tayo sa kapangyarihan ng salita ng Diyos? May pananampalataya pa tayo sa Diyos? Meron, syempre. May tiwala pa tayo sa Diyos? And we are convinced pa, mga kapatid, na meron pang gagawin ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Dahil sabi ng verse natin kanina, tatapusin ng Diyos ang kanyang mga sinimulan, mga kapatid. Confident na tayo dahil nakita na po natin ang katapatan ng ating Diyos at hindi na natin mapapasinungalingan, hindi na mapapasinungalingan ng iba ang mga ginawa ng Diyos, mga kapatid, sa ating buhay, mga kapatid. So hindi pa po tapos ang kwento ng buhay natin. Anong edad ka man ngayon? Puro puti man ang mga buhok mo ngayon. Sumasakit mo ng tuhod mo ngayon. Wala mang laman ang wallet mo ngayon. May masakit man sa'yo ngayon. Hindi mo man matupad ngayon ang pangarap mo.
pero may gagawin pa po ang Diyos. God is not finished yet, mga kapatid. Ano po? Ngayon, ang tanong ulit, what are your expectations? Ano yung mga inaasahan pa natin mula sa Diyos? Meron pa ba tayong inaasahan mula sa Diyos? Amen! Maganda yan, mga kapatid. Ibig sabihin, meron pa talaga tayong pananampalataya at meron pa tayong iniintay na gagawin ng Diyos sa buhay natin. At naniniwala tayo na God is not finished yet, mga kapatid. Hindi pa po tapos ang Diyos sa buhay natin. Pero para sa mga tao na, para sa iba, na hindi nakasagot kung ano yung expectation nila sa Panginoon. Kasi naranasan pa rin yan, mga kapatid. Ano po, parang a-attend sa church, pero parang wala nang expectation, mga kapatid. Parang uma-attend na lang. Ano, sa prayer, parang binabanggit mo na lang yung mga prayer requests, pero parang wala kang inaasahang gagawin ng Diyos. Ano po, dumadating tayo sa ganyang punto, mga kapatid. Baka kasi nararamdaman natin na parang wala ang ating Panginoon. Ano po, malayo ang ating Panginoon. No, hindi kumikilos ang ating Diyos, mga kapatid. Kaya parang wala na tayong expectation. Baka kasi stagnant yung pananampalataya natin, mga kapatid. Baka kasi natatabunan ng mga problema, ng mga pagsubok, ng mga alalahanin sa buhay, yung pananampalataya natin sa ating Panginoon, mga kapatid. Tandaan natin, mga kapatid, hindi tayo tatanggap kung hindi tayo nahingi sa ating Panginoon, mga kapatid. At ang paghingi ay simbolo ng ating expectation mula sa ating Panginoon. Ibig sabihin, kapag humihingi ka, meron ka pag ine-expect mula sa ating Panginoon. So, expectation is a strong belief that something will happen. Sa madaling salita, faith. Pananampalataya, mga kapatid. Ano po, lalo't higit sa pagdalo po natin sa gawain, mga kapatid, ano? Mag-expect tayo na pagdating natin dito, kikilos talaga ang Diyos. Ano po? Kikilos talaga ang ating Panginoon at pupunuin talaga tayo. Minsan nga lang, mga kapatid, maging careful din tayo, especially kapag tayo nag-i-invite. Ano po? Ng mga tao sa church. Baka kasi halimbawa yung tao may sakit. Sama ka sa akin sa church, papagalingin ka ng ating Panginoon. Ano po? Although maganda yun at some point, mga kapatid, pero kapag yun agad ang naging intro natin, papagalingin ka sa church, para nga mangyayari, paano kapag hindi gumaling? Ano mo? So sila yung pananampalataya, nabubuin pa lang sana, mga kapatid. Mawawala agad yung expectation niya, mawawala agad yung, or hindi na agad yung pananampalataya kapag yun agad ang in-intro natin. Minsan may problema yung isang tao, sama ka sa akin sa church, mawawala yung problema mo. Ano mo? So hindi po magic. Ano po, ang church, mga kapatid. So maging careful po tayo, lalo't higit sa pag-i-invite po natin ng mga tao sa church, mga kapatid. Ang i-introduce talaga natin agad ay ang ating Panginoong Jesus. Hindi yung church, hindi yung pagdalo sa ating gawain, kundi ang Panginoon, mga kapatid. Dahil siya lamang naman ang sagot eh. Siya lang yung makakapagpagaling, siya lang yung makakasagot sa mga problema, siya lang yung makakapagbigay ng solusyon, mga kapatid. Ano po? Kaya careful din talaga tayo, mga kapatid. So, sa pagdalo natin, set your expectations to the Lord, mga kapatid. Mag-set tayo ng expectation agad. Bago pa man tayo umalis ng bahay, Lord, I expect na mararamdaman kita. Lord, I expect, hallelujah, nakikilos ka. Lord, I expect na mangungusap ka. Lord, I expect na sasagutin mo itong katanungan sa isip ko. Ano po? Mag-set na agad tayo ng expectations. Praise God. So, familiar ba kayo, mga kapatid? Baka kasi kaya wala tayong expectation kasi na-trauma tayo dun sa expectation versus reality. Ano? Baka kasi, ay, naloloko lang naman to. Ito yung expectation ko, pero ito yung nangyari. So, meron ako may example dito, mga kapatid. Ano po? Expectation versus reality. Ayan yun. Ayan yung expectation. Ayan. Expectation versus reality. Sino nakaranas na yan? Online shopping. Next. Ayan. Ayan. Ang ganda sa picture. Pero pagdating, ganyan na itsura. Expectation versus reality. Ayan. Expectation din yan versus reality. Ayan. Hindi na gano'n siya. Ayan. Isa pa. Sino mga gutom na?
Di ba sa endorsement, sa commercial, napakaganda. Parang ang laki-laki, ang daming laman, pero reality, ganyan lang pala itsura. Next. Mag-restart na ako. Nasa? Ayan. Sino nag-expect din na ganyan na magiging bakasyon nila? Ano? Nag-expect tayo na makakaswimming sa malamig na tubig ng dagat, ng ilog, pero ang reality, sa bahay lang pala, andun ng bakasyon mga kapatid. Next! Yan. Pagdating naman po yan sa marriage, dahil bagong kasal ang ating pastor. Hindi, pero di ba, expectation natin sa kasal, kunyari ganyan sweet. Pero ang mangyayari para sa reality ay under pala. Ang lalaki, nag-aaway pala mga kapatid. Next, expectation versus reality mga kapatid. Nakihintay lang po, meron tayong technical problem. Expectation versus reality. Di ba naririnig ng mga kapatid yung mga tao na may namatay, ay nasa langit na siya. Payapa na yung kaluluwa niya. Yun po yung expectation ng mga tao ngayon. Nakakalungkot man. Ang hirap namang sabihin, ay hindi ganyan. Kasi, masakit din para sa kanila, tsaka dala na rin ang bukso ng damdamin nila sa pagdadalamhati. Pero nakakalungkot na ganyan yung expectation ng lahat ng mga tao na kapag sila ay namatay, sa langit sila mapupunta. Pero ang reality, kapag hindi nila nagawa yung utos ng ating Panginoon, kapag hindi sila nanampalataya, nagsisi, nagpabautismo, hindi sila nakatanggap ng banal na spirito, hindi sila nanatili hanggang wakas, ito yung reality nila. At maging ng ilan sa atin kung hindi tayo mananatili hanggang sa wakas. Ganyan po yung magiging reality natin mga kapatid. Kaya mag-expect talaga tayo sa ating Panginoon. Magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos na once na tayo ay mamatay, dahil doon naman talaga tayo pupunta, o once na dumating ang ating Panginoon, tayo ay mapupunta ay sa kanyang piling, mga kapatid, sa kalangitan, mga kapatid. Ano po? So, yan po yung ilan sa ating mga expectation versus reality, mga kapatid. Ano po? Next. Yan. Expectation versus reality. Pagdating sa ating mga plano, sa buhay natin, mga kapatid, di ba? Di ba, expectation natin kapag tayo nagpaplano, smooth lang ang buhay natin. Pero ang nararanasan natin, ang daming mga pasikot-sikot, ang daming mga pagsubok, ang dami pang mga kailangang pagdaanan. Minsan, delikado, minsan ay rough road, minsan ay may mga panganib talaga. Ganun po yung reality sa buhay natin, mga kapatid. Hindi po talaga siya smooth, mga kapatid. Ano po ang ating mga pagdadaanan sa buhay. So, gaya nga po ng sabi ng ating Panginoon sa Isaiah, ang plano at kapamaraanan ng ating Panginoon ay malayo o higit kaysa sa ating mga plano at kaisipan. At mga kapatid, ang kaisipan ng ating Panginoon ay higit pa iba sa ating mga naiisip, mga kapatid. So, isat din natin yung ating mga plano, mga kapatid, sa reality na hindi po madali lagi ang ating mga pinagdadaanan, mga kapatid. Ano po? Pero ang punto dyan, mga kapatid, ang mga expectations po natin ay kayang gawing reality na malapit sa expectations natin ng ating Panginoon. So ang ating po Panginoon, hindi tayo ipaprank, hindi tayo i-joke, hindi ipapakita sa atin ng ating Panginoon na maganda, pero ang kalalabasan pala ay hindi okay, mga kapatid. Ipapakita ng ating Diyos ay yun talagang reality, mga kapatid. Hindi ka ibibigay ng ating Panginoon. Ano po, hindi ipapakita sa iyo ng ating Panginoon na smooth. Ano po, ipapakita rin sa iyo, ipapalit din sa iyo ng ating Panginoon na minsan may pagsubok, minsan may paghihirap. Pero ang reality din doon at ang ine-expect natin ay kasama din po natin ang ating Panginoon sa mga bagay na yon, mga kapatid. Ano po? Other side of expectation, mga kapatid, ay ganito naman. Sa imagination natin, pagdating sa mga problema na po ito, sa imagination natin, napakalaki ng problema. Pero sa reality, napakaliit lang pala ng mga kapatid. Kasi po, ayan, sa imagination natin,
hirap agad ang ating iniisip. Ano po, pinapalaki agad natin yung mga problema sa ating isipan. Pero ang totoo, napakaliit lang pala nun mga kapatid. Meron po kasi mga kapatid na tinatawag na 90-10 principle. Narinig niyo na to? Ayan, 90-10 principle. Ayan, so yan po ay mula kay Stephen Covey. Siya po ay isang American author and educator, mga kapatid. So marami na siyang na-publish na motivational books, mga kapatid. Sabi niya, 10% ng ating buhay ay mga bagay na wala tayong control. Ano po, 10% yun. Ano po, traffic, ulan, bagyo, lindol, wala po tayong control sa mga yun. Ano pa yung mga walang control tayo? Pag nasiraan ng sasakyan, ano po, wala po tayong control sa mga bagay na yun. At 90% ng buhay natin ay kontrolado natin. At yun po ay kung paano tayo magre-react, mga kapatid. Minsan kasi, mas lalong lumalaki yung problema natin kasi dahil sa reactions natin. Kung paano tayo mag-react, kung paano natin i-take yung mga problema na pinagdadaanan natin, mga kapatid. So sa ating Panginoon, maliit lang yung binigay niyang pagsubok. Pero ikaw, pinalaki mo dahil hindi ka nakareact ng maayos, mga kapatid. 90% doon ay depende sa kung paano ka magre-react. So di ba 10% lang, napakaliit lang nung hindi mo kontrolado. Pero yung 90%, kayang-kaya mo nang solusyonan, kayang-kaya mong kumilos, kayang-kaya mong mag-isip kung paano mo gagawin yung bagay na yon, mga kapatid. Ano po? So 90-10 principle, mga kapatid. Ano po? Kaya mga kapatid, ang dapat natin gawin kapag ang problema natin, habang maliit pa, i-surrender na po agad natin sa ating Panginoon. Ano? Kasi tayong mga tao, kung kailang malaki na, saka po natin ibinibigay sa ating Panginoon, mga kapatid. Minsan kinikimkim pa natin sa loob natin yung mga problema, mga kapatid. Kaya lalong nagbi-build up sa loob natin at maya-maya tayo ay sumasabog na. Ano po? Ayun po, mga kapatid, ang karaniwang nangyayari, mga kapatid. Balitaan niyo yung yung viral sa Lucena, mga kapatid. Yung sa diversion ba yun? Yun, nag-suicide, magsusuicide. Ano po? So, nakakalungkot na sa ibang tao, ganun agad yung nagiging, hindi naman natin sila ginajudge, mga kapatid, pero kita natin na kapag wala talagang pananampalataya sa ating Panginoon, kapag may mga problema, ang una agad naiisip na solusyon ay magpakamatay, mga kapatid. Pero para sa ating mga mananampalataya, hindi po ganun tayo, mga kapatid. Ano po, wag po natin iisipin ang ganung bagay dahil meron po tayong Diyos, mga kapatid. Ano pa't naging mananampalataya tayo? Kung sa kabila ng mga pagsubok, ano na agad ang gagawin natin, mga kapatid? Meron po tayong Diyos, mga kapatid, na handa po tumulong sa atin, mga kapatid. Ano po? Ayan. So, ang mga pinagdadaanan po natin sa buhay, mga kapatid, ay depende sa kung paano tayo magre-react, mga kapatid. So, meron po akong isang illustration dito, mga kapatid. Praise the Lord. So, ito po ay napanood ko din. Ayan, meron akong 2 bote dito, mga kapatid. So, ito may isa ibibigay ko dito. Ito may isa ibibigay ko dito. Ano po? So, gawin niyo ko nga. Kahit anong gusto niyo gawin, wag niyo lang bubuksan. Ipasa niyo sa iba hanggang sa makarating doon sa likod. Ano po? Ipapasa niyo. Ayan, ipalugin niyo, ihagis niyo, pagulungin niyo. Ano po? Tingnan natin kung ano mangyayari. Yan. Paratingin nyo hanggang sa dulo, Ayan. Nasa na? Ayan. So, pinag-uusapan natin, mga kapatid, ay yung 90-10 principle. Alam mo? Pakibalik. Ayan. Brother Jimmy, pwede po ba kayo dito sa unahan? At yun. Ayan. Sige, kalugin nyo. Pagulungin nyo. Kahit anong gawin nyo, huwag nyo lang bubuksan. Ano po? So, 2 magkaibang bagay ito, mga kapatid. Ano? Yan. Sige, dito kayo sana. Huwag nyo lang pong itatapat sa iba. Ayan, sige, kalugin nyo pa. Ayan, diba? Ayan, so ang bote na yan, yung 2 bote na yan, parehas ng pinagdaanan, mga kapatid. Parehas ng mga pinantahan. Pero kapag once na binuksan natin yung bote, tingnan natin ang magiging reaksyon.
Mas may reaction yung coke. Sige lang po, buksan nyo lang. Ano nangyayari? Hindi pa ito yun yung ituloy. Lumawas. Ayan, umaawas ano. So kung itinuloy pa yung pagbukas niya, sasabog yan mga kapatid. Ano po? So inyo na yan. Isa kayo namin? Ayan mga kapatid, ano po? So ang punto dyan mga kapatid, sa illustration na yan, hindi issue dito kung ano yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Hindi issue mga kapatid kung saan tayo dumadaan ng mga sitwasyon. Ang issue doon ay kung ano yung laman natin. Kung ano yung nasa loob natin, kung paano tayo nagre-react. So yung tubig, mga kapatid, dahil clear, dahil puro, kahit anong mga pinagdaanan yan, pagdating sa unahan, mga kapatid, okay pa rin, kalmado pa rin. Pero yung coke, mga kapatid, ihalin tulad natin sa taong maalalahanin, madaming mga problema, madaming mga iniisip. Once na buksan yan, mga kapatid, sasabog at sasabog, mga kapatid, dahil mali yung nasa puso. Iba yung nasa puso, mga kapatid. Ano po? So sa atin po mga pinagdadaanan, mga kapatid, 90-10 principle. Yung 10%, yung mga pagsubok, hindi po natin yan kontrolado. Pero kung paano tayo magre-react, 90%, yan po magdedetermine kung saan tayo pupunta, mga kapatid. So ang punto, hindi issue kung ano yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Ang issue ay kung ano yung laman natin. Puro worries ba? Puro takot? Puro doubt? Puro kawalan ng pananampalataya ang laman ng puso natin? Once na po yan ay sumabog, mga kapatid, wala. Ano po? Sira ang ating pananampalataya. Ano po? Pero kapag Word of God ang nasa puso natin, may pagsubok man, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Ano po, may pagsubok man, may problema man, in good times and in bad times, I will praise the Lord. Ano po, ganyan yung magiging reaction natin. Kung meron mang kakulangan, sasabihin natin, He is Jehovah Jireh, my provider. Ang Diyos ang magsusupply ng ating mga pangangailangan. Ang Panginoon ang aking pastol at hindi ako magkukulang, mga kapatid. Ano po? So kung yun po ang magiging response natin, mga word of God, mga pure na salita ng ating Panginoon, talagang magtatagumpay po tayo sa ating pananampalataya, mga kapatid. Ano po? At dahil hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin, magagawa nating magtiis hanggang wakas, mga kapatid. Meron tayong panlaban sa mga pagsubok sa buhay, mga kapatid. Ano po? Alam niyo kapag tayo, mga kapatid, nag-aalala masyado, kasi hindi naman natin tinatanggal sa tao na normal na nag-aalala talaga tayo, mga kapatid. Ano po? Normal na reaction po natin yan. Pero kapag nag-aalala tayo masyado, parang iniinsulto po natin ang ating Panginoon. Parang sinasabi natin sa Diyos na wala kang magagawa dito, Panginoon. Lord, hindi mo yata kaya to. Lord, parang wala na tong solusyon. Parang imposible na to. Di ba? Parang iniinsulto po natin ang ating Panginoon kapag ganun po lagi ang response natin sa mga pagsubok at problema ng buhay na lagi ang iniisip natin ay pag-aalala agad, mga kapatid. Ano po? Kaya talagang magkaroon po tayo, mga kapatid, ng pag-asa pa sa ating Panginoon. Ano po? Let us have hope in the Lord, mga kapatid. Ayan ang kagandahan, mga kapatid, na meron po tayong pag-asa sa ating Panginoon. Ano po? Kasi meron tayong angkla. Meron po tayong mapapanghawakan, mga kapatid. Kaya huwag po tayo masyadong mag-alala. Ano po? Hindi pa po tapos ang Diyos sa buhay natin. Hindi po magtatapos sa pagsubok na meron pa ngayon ang buhay mo. Ano po? Meron pa pong gagawin ang ating Diyos, mga kapatid. Your situation right now is not your conclusion. Hindi po yan ang iyong katapusan, mga kapatid. Ano po? May pagsubok ka ngayon, hindi dyan magtatapos ang buhay mo, mga kapatid. Ano po? Sabi ng Mateo chapter 5 verse 3, mapalad ang taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat napapabilang sila sa kaharian ng langit. Sabi rin ng Jeremiah 17:7, mapalad ang taong nagtitiwalang lubos na umaasa lamang sa Diyos, mga kapatid. Ano po, ang gawin po nating pag-asa ay ang ating Panginoon lamang, mga kapatid. Sabi ng Jeremiah chapter 17, kasunod na verse, para po tayo puno na nakatanim ay sa tabi ng batis, mga kapatid. Dumating man ang maiinit na panahon,
hindi matutuyo at hindi mauubusan ng dahon, mga kapatid. Dahil nakatanim ay sa magandang pundasyon, magandang puno, mga kapatid. At kung tayo ay nakatanim, hallelujah, ang foundation natin ay ang ating Panginoon, hindi po tayo mangangamba sa anumang pagsubok na ating pinagdadaanan. Dahil kasama natin ang source ng buhay, mga kapatid. Kasama natin ang Diyos, mga kapatid. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, umasa ka pa sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, umasa ka pa sa Diyos. Ano po, huwag kang papayag na yung sitwasyon mo ngayon, dyan ka na magtatapos. Ano po, huwag kang papayag na hanggang dyan ka lang. Huwag kang papayag na stagnant ka lang. Huwag kang papayag na hindi kumikilos ang iyong pananampalataya. Huwag kang papayag, mga kapatid, dahil hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo, mga kapatid. Meron pang mga, sabi nga sa movie, may mga plot twist pa po ang ating Panginoon. Ano? Meron pa, hindi, kasi minsan pinipredict na agad natin yung mangyayari sa buhay natin. Eh. Minsan meron na tayong nasa isip natin kung ano yung magiging finish or ending line natin, mga kapatid. Pero hindi eh. God is the God of plot twist. Meron pang gagawin ng ating Panginoon. Malay mo, inaasahan mo, magiging director ka, Ate Sarah. Pero ang plano pala ng ating Panginoon, ikaw maging owner ng isang kumpanya. O, di ba? Taas agad ng expectation. Pero hindi yan imposible sa ating Panginoon, mga kapatid. Ano po? So kapag ang Diyos ang nagsimula, sigurado po natatapusin po ito ng ating Panginoon. Kapag ang Diyos ang nagbukas ng pinto, walang sino mang makakapagsara nito, mga kapatid. Ano po? Praise the Lord. Kaya lagi po tayong umasa ay sa ating Panginoon, mga kapatid. Ano po? Praise God. Sabi dito, when I had lost all hope, nung nawalan na ako ng pag-asa, I turned my thoughts once more to the Lord. Inisip ko kaagad, isinalig ko kaagad ang isip ko sa ating Panginoon. And my earnest prayer went to you in your holy temple. At narinig ng ating Diyos ang aking panalangin. I sought the Lord and He heard me. And He answered me. Ganyan kabuti ang ating Panginoon, mga kapatid. Kaya kung feeling natin wala nang pag-asa, o wala nang mangyayari sa buhay natin, I turned my thoughts once more to the Lord. Ilagay ulit natin, mga kapatid, ang ating kaisipan sa ating Panginoon, mga kapatid. Romans 15:13, may the God of hope. Siya ang Diyos ng pag-asa. Siya ang buhay na pag-asa, mga kapatid. May the God of hope fill you with all joy and peace. Yan po yung i-fill up sa atin ng ating Panginoon. Kagalakan, kapayapaan, mga kapatid, as you trust in Him. Ano po, magtiwala lamang po tayo sa ating Panginoon so that you may overflow with hope. Ano po, magtiwala pa tayo sa ating Panginoon at hayaan ang banal na Espiritu ng ating Panginoon ang magpa-overflow, magpaapaw pa ng ating pag-asa sa Kanya, mga kapatid. Ano po, so wag po tayong mawawalan ng pag-asa sa ating Panginoon. Continue to expect something from the Lord, mga kapatid. Magkaroon pa tayo, mag-set pa tayo ng expectation sa ating po Panginoon, mga kapatid. Sabi dyan, if you still have breath in your lungs, you're not done. Ano? Kung may hininga ka pa, hindi ka pa tapos. Ano? Kung buhay ka pa, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Wala sa Panginoon kung anong estado mo ngayon sa buhay. Wala sa Panginoon kung ano ang edad mo ngayon. Ano po? Wala sa Panginoon kung ano na yung degree mo. Ano, sa pag-aaral. Wala po yan sa ating Panginoon. Ang mahalaga sa Panginoon, yung hininga natin. So if you still have breath in your lungs, you're not done. Hindi ka pa tapos, ano po, at hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Meron at meron pa pong gagawin ang Diyos sa ating buhay because God will always finish what He started. Nagsimula na ang Diyos sa'yo. Kasunod na niyan, kapatid mo. Kasunod niyan, nanay, tatay mo. Kasunod niyan, buong pamilya mo. Nagsimula na siya sa'yo, tatapusin niya ng ating Panginoon. Magtiwala lamang po tayo sa ating Diyos. He will finish what He started. Hindi tayo hahayaan ng ating Panginoon na nakahang lang tayo. No? Natulala lang tayo. Na hindi na natin alam kung saan ang next na pupuntahan. Kita na po ng ating Panginoon yung blueprint ng buhay natin. Ano? Tayo ay kumikilos na lang, sabi nga tayo mga actors and actress ng ating kwento ng buhay. At ang Diyos po, mga kapatid, ang scriptwriter, ang director. Kaya sumunod lamang po tayo sa director, mga kapatid. Ano? Huwag tayong magpasaway sa ating Panginoon dahil meron pa pong gagawin ng Diyos sa ating buhay.
Praise the Lord. Next, no devil from hell can stop what God has started. Ano po? Walang sino man ang makakapigil sa sinimulan na ng ating Panginoon, mga kapatid. Sabi nga ng Psalms, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Dahil kasama natin ang ating Panginoon. Wala tayong kakatukutan, mga kapatid, dahil kasama natin ang ating Panginoon. Sabi pa ng kasunod na verse, you prepare a table before me in the presence of mine enemies. Biruin niyo yun, kaya pa natin na magsalo-salo. Kaya pa natin kumain kung sa literal na pagpapakahulugan, mga kapatid. Kaya pa natin mag-enjoy, mag-celebrate sa kabila ng mga kaaway na nakapaligid sa atin, sa kabila ng mga pagsubok na nakapaligid sa atin, mga kapatid. Dahil, sabi ng ating Panginoon, o ng Psalms, mga kapatid, you anoint my head with oil, and my cup runs over. So, ang presence, ang blessing, ang anointing ng ating Panginoon, mga kapatid, ay mag-overflow sa atin. Ina-anoint po tayo ng ating Panginoon. So, ang anointing po ng ating Panginoon, hindi lamang yan para sa mga ginagamit ng ating Diyos. Alam mo, sa music, sa pagtayo dito sa unahan, sa pag-evangelism, hindi lang po doon ang anointing ng ating Panginoon. Ito po ay para sa lahat. Diba, mula sa ulo, aagos yan, hanggang sa balbas, hanggang sa lahat po sa atin, magkaroon ng anointing ng ating Panginoon. At yun po yung magagamit nating sandata para sa mga pagsubok ng ating buhay, mga kapatid. So, sabi ng Micah, rejoice not against me, O my enemies. Ano po, may mga pagkakataon man na tayo ay mabuwal sa mga pagsubok, pero mga kapatid, itatayo tayo ng ating Panginoon. And when we sit in darkness, the Lord will be the light unto us, mga kapatid. Ano po? Sabi din ng John 10:10, praise God. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they might have life and have it to the full, mga kapatid. So dumating man ang kaaway, mga kapatid, para pigilan, alisin ang ating pananampalataya, patayin yung ating kagalakan sa ating Panginoon. Pero mga kapatid, the Lord comes for us to have life and have it abundantly, mga kapatid. Prosperous, mga kapatid. Rich, satisfying life po ang inihanda po sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya, if you still have breath in your lungs, you're not done, mga kapatid. Ano po? Hanggat humihinga ka. Kaya nga sabi ng Psalms, di ba, let everything that has breath, praise the Lord. Purihin pa natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Sabi din ng Psalm 146 verse 2, I will praise the Lord all my life. I will sing praises to my God while I have my being. Ano po, habang tayo ay buhay pa, mga kapatid, tayo po ay magpupuri sa ating Panginoon, mga kapatid. Hindi pa po tapos ang Diyos sa buhay natin. Kaya hanggat hindi pa tapos ang Diyos, hanggat kumikilos pa ang Diyos sa buhay natin, tayo po ay patuloy na magpuri lang, sumamba lang, magtiwala lang, umasa lamang po sa ating Panginoon, mga kapatid, habang humihinga pa po tayo, mga kapatid. Sabi din ng kanta, and I will praise you with all of my life, and I will praise you with all of my strength, mga kapatid. Ano po, habang hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin. Alam niyo po, mga kapatid, sa Bible, ang dami pong mga kwento, mga kapatid, na, diba, sabi natin kanina, if you still have breath in your lungs, you're not done. May gagawin pa ang ating Panginoon. Sa Bible, mga kapatid, kahit patay na, may ginawa pa rin ang ating Diyos, mga kapatid. Sino naiisip nyo? Si Lazarus, di ba, mga kapatid? Patay na siya, pero muli siyang binuhay ng ating Panginoon, mga kapatid. Ganun ka makapangyarihan ng ating Diyos na kahit patay na, kaya pa rin niyang bigyan ng buhay, mga kapatid. Ano po? Ano pa kaya tayo? Nabuhay pa. Kaya pang pumilos ng ating Diyos sa buhay natin, mga kapatid. At kaya pang gumawa ng mga himala ng ating Panginoon. Isa pang namangha din ako, mga kapatid, kay Elisha. Patay na rin si Elisha, ng kalansay na nga eh. Pero nung may isang bangkay na itinapon at dumampi din sa buto ni Elisha, mga kapatid, nabuhay din yung bangkay na yun, mga kapatid. So kita natin ganun ka makapangyarihan yung anointing din ng ating Panginoon, mga kapatid. Si Samson, mga kapatid, nasa huling oras na siya ng kanyang buhay. Pinaglaruan na siya ng mga kaaway nila, mga kapatid. Kung tutuusin ay wala na talaga siyang pag-asa, nakatali na siya, tsaka umalis na rin sa kanya yung espiritu ng ating Panginoon, mga kapatid. Pero ano nangyari? Nang siya ay naghingi sa ating Panginoon na panumbalikin yung kanyang lakas,
Ipinagkaloob ito ng ating Panginoon. At alam niyo po ba, mas marami pa yung napatay niya sa mga oras na yun kesa nung siya ay malakas pa, mga kapatid. So, yung panahon ng kanyang kahinaan, nasa point na siya, huling punto na ng buhay, mas madami pa siyang napatay kesa nung sa kanyang kalakasan, mga kapatid. Si Abraham at Sarah, ayan, pamilyar na tayo dyan. Diba? Kung tutusin talaga, wala nang pag-asang magkaanak pa sila, mga kapatid. Pero sa ating Panginoon, wala po talagang imposible. And God is not finished yet, mga kapatid. Hindi pa tapos ang Diyos sa kanila kasi yung inaakala nating katapusan na, simula pa lang pala ng ating Panginoon. At yun na naging simula kung saan naging ama ng pananampalataya si Abraham at naging ama ng maraming bansa, mga kapatid. So, talagang hindi pa po talaga tapos ang ating Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. God is not finished yet. At magtatapos po tayo, mga kapatid, dito sa kwento ni Moses. Ng pagtawid nila sa Red Sea, mga kapatid. Ayan. So, dun sa mga Israelita, nung dumating na sila sa point na yan, nagrereklamo na sila kay Moises, mga kapatid. Kasi sabi nila, dinala mo ba kami dito para patayin na? Kasi wala na silang pakitang pag-asa, saan pa sila dadaan, lagat na yung kanilang kinakaharap, mga kapatid. Pero yung dead end nila ay magiging isang daan pala ng ating Panginoon para magsimula ng panibagong bagay, mga kapatid. Kaya hindi pa talaga tapos ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Kung nakikita natin, mga kapatid, na parang dead end na ang ating mga pinagdadaanan, na parang wala na yata tayong magiging solusyon, na parang wala ng pag-asa, hindi pa po yan yung katapusan, mga kapatid, kasi hindi pa tapos ang Diyos. Habang may hininga pa tayo, habang nakakakilos pa tayo, habang may pananampalataya pa tayo, hindi pa po tapos ang Diyos sa buhay natin. Meron pa pong gagawin ang Diyos, mga kapatid. Umasa lamang talaga tayo sa ating Panginoon. Magkaroon pa tayo ng pag-asa, magkaroon pa tayo ng pananampalataya, magkaroon pa po tayo ng tiwala sa ating Panginoon because God is not finished yet, mga kapatid. Tayo po ay magtiis hanggang wakas, mga kapatid. Si Lord, ang ating pong Panginoon, ang author and finisher of our faith, mga kapatid. Siya yung kukumpleto, magbubuo ng ating pananampalataya, mga kapatid. At isa pang term, mga kapatid, ng finisher, mga kapatid, ay perfector. Papadalasayan po ng ating Panginoon yung ating pananampalataya hanggat tayo ay nananampalataya at nagtitiwala sa ating pong Panginoon. So when you think you're at a dead end, mga kapatid, remember that God can make a way. God can make a way when there seems to be no way, mga kapatid. Hindi pa yan yung katapusan mo, hindi ka dyan magtatapos sa sitwasyong mong yan. Meron pa pong gagawin daan ang ating Panginoon at mag-expect tayo ng mas malaki pang blessings, mga kapatid, sa ating Panginoon. Gaya nga na nasabi kanina, yung mga pagsubok, yan po ay kaparaanan ng ating Panginoon, daan ng ating Diyos para sa pagpapalang ibubuhos po niya sa ating, mga kapatid. Kaya po tayo patuloy lang na magtiis hanggang wakas, mga kapatid. It's not yet over until God says it's over. Ang Panginoon po ang may huling salita, mga kapatid. Siya lamang ang makakapagsabi kung tapos na ang buhay mo. Walang demonyo, hindi si Satanas, hindi ang katabi mo. Hindi yung mga tao sa paligid mo, mga kapatid, ang magsasabi na tapos na yung buhay mo. Hindi yung mga kapitbahay mo. Hindi kahit sino man, ang Diyos lamang ang may karapatan, mga kapatid, na sabihin yun na ang katapusan. Kaya umasa pa po talaga tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. So ang ating pong Panginoon, He is not finished yet because wait, there's more. Kung inaakala mo na yan ay yung blessing para sa iyo ng Panginoon, wait, there's more. Kung inaakala mo na hanggang dyan na yung pananampalataya mo, wait, there's more. Kung akala mo na ikaw lang ang maliligtas sa pamilya mo, wait, there's more. Kung akala mo na yung pangarap mo hanggang doon na lang, wait, there's more because greater things are yet to come, mga kapatid. May malaki pang bagay na gagawin po ang ating Diyos sa buhay natin, mga kapatid. He is not finished yet, mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Hindi pa po tapos ang Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Kaya kung meron man tayo
buhay, mga pagsubok na pinagdadaanan, hindi po dyan magtatapos ang ating kwento. Ano po? Hindi yan yung konklusyon ng buhay mo. Yung mga pinagdadaanan mong yan, baka simula pa lang yan ng pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Yung mga pagsubok mo, wala yan sa ating Panginoon. Mas malaki ang Diyos kaysa sa problema na pinagdadaanan natin, mga kapatid. Ano po? Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Jesus. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Lord, sa mensahe mo, Panginoon. At salamat, Lord, sa pagpapaalala na hindi ka maputapos, Panginoon, sa pagkilos sa buhay namin, Panginoon. Lord, isang malaking pag-asa po ito para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Para mag-expect pa kami, para magtiwala pa kami, Panginoon, na meron at meron ka po pong gagawin sa buhay namin, Panginoon. Kaya, Lord, dagdagan mo pa po, Panginoon, ang pananampalataya namin, Lord. I-prepare mo, Panginoon, ang aming mga sisidlan para sa gagawin mo pa sa buhay namin, para sa miracles, sa breakthroughs, Panginoon, na idadalhin mo sa buhay namin, Panginoon. Lord, umaasa kami sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah. Wala po kaming ibang aasahan, kundi ikaw lamang, Panginoong Jesus. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa mensaheng ito at sa iyo po lahat ng kapurihan, Panginoon. In Jesus' name, amen. Praise God. Tayo po kayo, mga kapatid. Praise God. At bago po tayo magtapos, awitan po natin ang ating Panginoon.